Hallelujah. Nag-advertisement ako bigla. Amen. It's not the name. No, it's not the name. Kung ako man po ay mayroong nakakasuot pa minsan, it's because of ukay-ukay. Yes. Amen. So, what I'm trying to say here is that gusto natin, tinitingnan natin, may kalidad ba ito? Kahit hindi naman to ganun ka-branded, pero may kalidad. Amen. May kalidad siya. No? Sabi nga, even in our church, hindi ko talaga ito nakakalimutan. Sabi ni Pastor Jess, hindi tayo nagpaparamihan ng attendees. No? Amen. Hindi tayo nagpaparamihan ng attendees at shallow yung mga attendees. Mabababaw. Doon po tayo sa sabihin natin sapat, pero ang bawat miyembro ay may kalidad. Yes. Doon tayo. Because pagka ganun po, no, na if we have that faith, if we have that quality of faith, achievable ang mga bagay na akala natin imposible. Amen. That is why faith is beyond our measure. Faith beyond measure. If you have that faith, you can really, hindi mo maaarok kung gaano ka-powerful ang Panginoon. Yes. Amen? And number 3, dependence on God. Yes. Amen? Pag ikaw ay, when you have that genuine faith, sabi ko, we are transformed. Amen? Pag transform ka na ng Panginoon, ang dependency mo ay sa Panginoon. Tama. No? If we have that tiniest faith, 1 to 2 millimeters, no, we will rely on God alone rather than our own strength and understanding. Amen? Kasi dahil nga nagtitiwala tayo sa Kanya, no, God can work through us. Diba? Pag wala po tayong faith, paano natin pananampalatayanan? How can we depend on God? No, hindi siya po pwede. Ang mangyayari po niyan, pag wala tayong pananampalataya sa ating Panginoon, our dependency will be to other people and to ourselves. Amen? Dapat, if you are really transformed, and you have that faith, ang susunod na mangyayari sa iyo, is you are dependent on God. Amen. Amen. Alam niyo, napakahalaga ng dependent on God. Lalo, at tayo po lahat ay OFW. Malalayo sa mga mahal natin sa buhay. Amen? Kasi kung hindi tayo nagdi-depend, I like what Kuya said kanina, there are so many temptations around. Amen? Ang daming temptation na nangyayari. But somehow, because we choose to depend on God, nakikita natin yung protection niya sa atin. Amen. Amen? And number 4, lastly po, practical outworking of faith. No? Pagka ikaw ay may pananampalataya, when we have that faith, no, that can do miraculous things. Now, hindi ko po sinabi na luluha tayo ng dugo. Miracle, no. When we, with our faith, ang ibig sabihin ko po dito, with our faith, the people that surrounds you and me can be moved. Gagalaw sila dahil may nakikita silang kakaiba sa'yo. At magiging curious sila kung bakit ganun na lamang ang kinaibahan mo 10 years ago compared now. Amen? Because they can see something different from you. Uy, dati ang boring-boring mo kasama. Pero ngayon, bakit masayahin ka? Amen. Diba? Alam mo, dati parang ang dull mo. Hindi ka kagandahan, hindi ka kagapuhan. Pero ngayon, wala ka pa ginawa sa sarili mo. Pero bakit parang ang blooming mo? Diba? They can see something different with you. Practically, kaya nilagay natin practical siya. Practical kasi it's a physical thing. Nakikita yung pagbabago sa buhay mo. Amen? Nakikita yung pagbabago sa buhay mo. Because they can see something different in you. When we keep working our faith and increasing it day by day, no? Naniniwala po ako that whether we like it or not, you will use it. Gagamitin iyon for your purpose and my purpose to share the word and be a blessing to others. Amen. Amen? Yung faith na yun ang magagamit to be a blessing to others. You know what? One single soul, the heaven is rejoicing. Amen. Kaya di ba? 99. He lived the 99 for one. So kung mayroong kang faith as 1 to 2 millimeters,
indicators na alam mo, practically, nag-outwork yan. Lumalabas kasi po yan. Pag ikaw ay Kristiyano, whether you like it or not, lumalabas talaga yan sa sarili mo. No, minsan pigil na pigil ka kasi alam mo yung amo mo ay ibang lahi, ay ibang pananampalataya, pero talaga, hindi mo talaga mapigilan na magpaka-Kristiyano. O di ka sa trabaho natin, no, minsan uutusan tayo na, sige na, anuin mo na muna, iba na muna ang gawin mo. Gawin mo na muna ito, ganyan-ganyan. Pero dahil na ikaw ay Kristiyano, maninindigan ka. No, sir, I cannot do that. I cannot lie to our supplier that we don't have, pambayad. May pambayad naman tayo. I mean, small things. But somehow, that is practically outpouring kung ano yung pananampalatayang meron ka. And nakikita po yun. So we really need to work out for the purpose of word, for the purpose of sharing and be a blessing to others. Amen? Kaya mga kapatid, no, katulad ng apostles, ng mga disciples, let us continue to ask the Lord to nurture our faith for His glory. Kaya dapat ang panalangin natin, katulad na rin yung sabi ng apostle kanina, increase my faith. Lord, thank you so much for all the blessing. Lord, increase my faith. Ganun dapat, no? I-continue natin ma-nurture iyon. Let us continue to nurture. Amen? Ito ang ating pangwakas na verse, Hebrews 11:1. Now, faith is confidence in what we hope for, and assurance of what we do not see. Kasi naman, ang pananampalataya, talaga ba? Kasi saan ako mananampalataya? Wala naman akong nakikita. No? But the Holy Spirit is within us. Iniwanan ng Panginoon ang banal na Espiritu sa ating buhay. No? The hope of in faith is our confidence. Now faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. No? And our hope is Jesus. No? Our hope is Jesus. Our confidence is to Jesus. Pag may pananampalataya ka, lagi kang